Good morning sa mga estudyante ko sa PUP Mulanay. Shout out sa Basoa 4 at saka sa BEd 1. Okay, ito na yung review natin para sa ating final exam sa susunod na linggo. Mag-focus kayo sa mga sumusunod. Yung pagbalik ni Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas noong 1892. Siya, focus kayo dyan. 1892. Kung natatandaan ninyo, pagdating pa lamang ni Dr. Rizal sa Pilipinas noong 1892, ay pumunta agad siya sa Malacanang para kausapin si Governor General Eulogio Despujol noong June 26, 1892. Yan, diga. So kung natatandaan ninyo, pumunta siya doon para ihingi ng tawad yung kanyang pamilya na pinatapon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa Bohol, meron sa Mindoro, at yung tatay niya agad ang pinatawad rito. Okay, so June 26, 1892, pumunta agad siya sa Governor General. Pagkarating-rating niya rito sa Pilipinas. At kinabukasan, tulad nung nabanggit ko nung last meeting natin, na hindi lamang talaga sa pag-aral si Dr. Rizal, hindi lamang niya pinahusay yung kanyang sarili sa iba't ibang larangan, kundi nakipagkaibigan din siya. Kaya pagdating niya sa Pilipinas, kinabukasan matapos siyang pumunta kay Governor General Despujol, pumunta naman siya sa Malolos para sa kanyang para bisitahin yung kanyang mga kaibigan sa Malolos, sa San Fernando, sa Tarlac, at saka sa Bacolod nung June 27, 1892. Yan, pumunta sa Malacanang June 26, 1892. Kinabukasan, June 27, pumunta naman siya sa kanyang mga kaibigan. Binisita naman niya. Okay, so punta naman tayo sa bahay ni Doroteo Onghongko nung July 3, 1892 na pumunta siya doon para itatag naman para sa pagpupulong para dumalo siya sa meeting ng mga makabayan doon sa tahanan ni Doroteo Onghongko. Dumalo si Rizal doon. Tapos tulad ng tinalakay natin last time, 1892, ang dami nangyari. Pagdating pa lamang niya dito sa Pilipinas, nagtatag na siya ng La Liga Pilipina noong 1892. Pagkagaling niya ng Hong Kong, nagtatag agad siya ng La Liga Pilipina dito sa Pilipinas. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ipinatapon si Dr. Rizal sa dapitan. Parang subversibong samahan ito ayon sa mga otoridad ng mga panahon na yon. So 1892. At tandaan nyo rin yung mga layunin ng La Liga Pilipina. Tandaan nyo rin, mababasa nyo sa ating module. Wala nung direktang nagsasabi na ihiwalay ang Pilipinas sa Espanya. Walang direktang nagsasabi. Kundi, bigyan lamang ng proteksyon ang bawat isa. Kung may pangangailangan ay tulungan. At ipagtanggol yung mga kababayan sa lahat ng karahasan at kawalang katarungan. So, ilan lamang yun sa mga layunin ng La Liga Pilipina. O kaya ay mapag-isa ang buong kapuluan sa isang katawang buo, malakas at magkakauri. So, ilan lang yan sa mga layunin ng La Liga Pilipina. Basahin niyo yung layunin. At syempre, hindi mawawala dyan yung motto ng La Liga Pilipina. Unus instar omnium. So, ano nga ba ang kahulugan yan? Nasa module natin yan. At ano pa yung mga dahilan bukod sa pagtatatag ng La Liga Pilipina? Basahin nyo rin yung mga dahilan pa kung bakit si Rizal ay ipinatapon sa dapitan. Okay, so isa ron ay naglathala daw si Rizal ng mga aklat at mga babasahin sa ibang bansa. So nagpapakita daw ito ng pagtataksil sa Espanya at ang hayag daw na nagpapakita ito ng pagiging anti-katoliko. So at ilan pang mga dahilan. Tingnan ninyo pa yung mga dahilan ng pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Pumunta naman tayo sa Europe. Bakit umalis si Rizal sa Europe? So pag-aralan nyo rin yung mga dahilan. Nakalagay doon umalis sa Europe si Rizal para daw mapalapit dito sa Pilipinas at mapalapit sa kanyang pamilya.
At sabi niya napakahirap daw ng buhay sa Europe, lalo't higit yung nagkaroon na sila ng magkaibang pananaw ni Del Pilar. Ayan. Tuto kayo doon, basahin niyo rin yun. At sa ikalawang pagkakataon, umalis sa Europe si Rizal nga at nanirahan sa Hong Kong. So, yun ay simula November 1891 hanggang June 1892. At doon naranasan ng pamilya Rizal yung pinakamasayang Pasko sapagkat nagkasama-sama silang nung pamilya niya nagkasama-sama sila doon sa Hong Kong. At pinag-aralan din natin, bigyan nyo rin ng mag-focus din kayo rito sa proyekto na itinatag na plano ni Dr. C. Rizal nung nasa Hong Kong siya na magkaroon ng magtatag ng isang kolonyang Pilipino. Tinawag niya yung Bagong Kalamba. Yun baga ay yung plano niya sa North Borneo o sa Sabah ngayon, sa Sabah, bahagi ng Malaysia. Yung part na yun ay reviewin nyo rin. Ang tawag niya doon ay Bagong Kalamba sapagkat yung mga taga-Kalamba, kasama ng pamilya niya doon na pinatapon sa iba't ibang lugar, digat nagkaroon ng problema sa agraryo sa Kalamba. Gusto ni Dr. C. Rizal magkaroon siya ng proyekto na kung saan ay ililipat niya doon sa Sabah, sa North Borneo yung mga taga-Kalamba. At 100,000 na hektarya ang pinagkaloob sana doon. Pero yun ay tinutulan ng isa sa bayaw. Sa mga bayaw ni Dr. C. Rizal nga na si Hidalgo. Ayaw ni Hidalgo doon. Sabi niya, bakit natin lilisanin ang Pilipinas? Ang maganda nating bansa. So hindi raw mabuti yung idea na yun ni Dr. C. Rizal na lumipat sa Borneo o doon sa Sabah. Na ilipat yung mga kababayan nila ron. So, yun ay si Hidalgo. Ayaw ni Hidalgo. So, isa pang reviewin ninyo yung dahilan. Ano mga dahilan sa paglipat ni Rizal sa Dyan. Yan. Kung bakit siya pumunta ron. Sabi niya ay ang pamumuhay raw ay di hamak na mas mababa doon. At syempre, para makaiwas daw sa panghalinan ni Susain. Yan. At saka humanap siya para sa mababang palimbagan ng mga panahon na yon. At ang itunuturing pa rin na tagapagligtas ng El Filibusterismo ay si Ventura. So, reviewin niyo yung part na yun. At pinautang si Dr. Rizal doon para maipalimbag yung El Filibusterismo. So, ano pa? Bunga ng pampalakas loob mula sa malalapit na kaibigan, niligawan ni Rizal si Nelly. Napakita rin naman ng pagkagiliw kay Dr. Jose Rizal. So, sa kasamaang palad, hindi naging masaya ang wakas ng kanilang pag-iibigan. Hindi tinanggap ang alok na kasal ni Rizal dahil sa dalawang bagay. So, una, ayaw ni Rizal maging protestante. Kaya ayaw magpakasal kay Nelly. So, kasunod na dahilan kung bakit hindi nagkaigay yung dalawa. So, ayaw nung ina ni Nelly na maging manugang si Dr. Jose Rizal. So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan sila ni Nelly Busted. So, pag-aralan nyo rin yun. At nung nasa Madrid si Dr. Jose Rizal para iapila yung kaso ng mga taga-Kalamba, ay naging abogado ni Dr. Rizal si Marcelo del Pilar. So, kung natatandaan ninyo yung part na yun, dahil nga sa yung mga taga-Kalamba ay pinatapo na sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas kasama ang pamilya niya, ay gusto niya itong iapila sa husgado ron sa Madrid, at naging abogado niya ron ay si Marcelo del Pilar. Yan. So, wala rin nangyari yun. Kaya yun ay yung, kung natatandaan ninyo yung kasawian ni Dr. Jose Rizal nun sa Madrid, isa yun. Kaya naging mainitin ang ulo ni Dr. Jose Rizal. So, ngayon, sa pagtatapos ng August 1890, dumalo si Rizal sa isang salo-salo ng mga Pilipino sa Madrid. Kung natatandaan ninyo, nung panahon na yun, masama ang loob ni Antonio Luna. Dahil sa nabigo siya kay Nelly Busted noong time na yun. Digat kung natatandaan ninyo, muntik na magduelo si Rizal at saka si Antonio Luna nung part na yun. Kasi may gusto nakakagusto na rin si Nelly kay Rizal, at si Rizal naman nakakagusto na rin kay Nelly, pero nagpaubaya si Dr. Rizal kasi nga ayaw niya masaktan si Antonio Luna. Hindi nagkaintindihan yung dalawa at magduelo. At isa pa na muntik na na maging kaduelo ni Dr. Jose Rizal ay si Wenceslao Retana. Karibal niya ito sa panulat. Isa siyang Espanyol
at isa rin siyang ahente sa pahayagan ng mga praile sa Espanya, kalaban ni Rizal sa panulat. So hindi nagkaintindihan yung dalawa, muntik na silang magduelo. So tandaan nyo rin yung dalawang dahilan ng nagbunsod kay Rizal para umalis sa Paris. Yan, sa Paris. Tandaan nyo rin yun, yung dalawang dahilan na yun. So sabi niya kay umalis siya raw sa Paris dahil napakataas daw ng halaga ng pamumuhay doon. At napakadigat, kung natandaan ninyo, merong exposition nung ang daming tao nung sa Paris nung ikalawang pagbabalik niya ron. Kaya isa pang dahilan nagiging balakid raw yung sa pagsulat ni Dr. Jose Rizal yung kasiyahan na yung sa Paris. Kaya siya umalis doon. So, at huwag nyo rin kalimutan yung dalawang makabayang Pilipino nananalo sa exposition sa Paris noong 1889. Sina Felix Hidalgo at saka si Juan Luna. Digat kung natatandaan nyo, nagbigay pa si Rizal doon ng talumpati. Pinapurihan pa rin niya yung dalawa na yun. At syempre, yung mga dahilan din kung bakit hindi bumaba si Rizal sa barko nung tumigil sa amoy noong February 7, 1888. So tandaan nyo rin yun, yung mga dahilan na yun, kasama siya. At nung pumunta si Rizal noong 1888, kung natatandaan ninyo, pagbalik niya sa Pilipinas noong 1887 hanggang 1888, sa dito napakagulo nun dito sa Pilipinas dahil nga sa epekto ng No Limit ang Hire na ipinalimbag niya. Umalis na lamang siya noong 1888 dito sa Pilipinas, papuntang Hong Kong. So, narating niya yung Hong Kong doon. At ang Hong Kong noon ay kolonya ng Britanya. Yan, huwag niyo kalimutan yan. Nung nasa Hong Kong siya, pati mga napansin niya yung mga relihiyon, doon. At sabi niya, ang pinakamayaman talagang relihiyon doon sa Hong Kong ay ang mga Dominican. Yan, ang mga Dominican. Yun ang pinakamayaman na relihiyon ayon sa kanya, na kongregasyon. At wag nyo rin kalimutan yung impresyon ni Dr. Jose Rizal sa Japan nung marating niya ang Japan. Adigat wag nyo kalimutan yun. Sabi nyo rin, napakaganda raw ng Japan. Maraming bulaklak, mga bundok na ito, napakalinis daw, masisipag daw ang mga tao doon. Magagarbo raw ang mga kasuotan. Siyempre, pag pinag-usapan ang Japan, huwag niyong kalimutan doon si Osei-san na nagmahal kay Dr. Jose Rizal. Yan, napadaan-daan yan sa tirahan ni Dr. Jose Rizal doon, tapos nagkakilala sila. At alam niyo naman ang istorya niyan. Basahin niyo yung istorya nila, reviewin niyo yung istorya nila. Si Gertrude Beckett, yan, napalapit din kay Rizal nung siya ay nasa London. So pagkagaling sa Amerika, pumunta siya sa London at napalapit sa kanya ito si Gertrude Beckett. So ano ang istorya nila? Paano sila nagkahulugan ng loob? Si Gertrude Beckett natulong sa kanya sa paghahanda niya sa mga pagpipinta, naghahalo ng clay. So patulong-tulong kay Rizal kaya nagkahulugan ng loob yung dalawa. So December 29, 1896, binasa kay Rizal ni Kapitan Rafael Dominguez. Huwag niyo kalimutan si Kapitan Rafael Dominguez. Binasa kay Rizal na yung hatol sa pagbitay kay Dr. Jose Rizal. Itong si Kapitan Rafael Dominguez, inutusan ito ni Governor General Camilo Polavieja. So huwag niyo kalimutan yung mga pangalan na yan. At kung natatandaan ninyo, si Attorney Fort, pinag-aralan nito yung kaso ni Dr. Jose Rizal. At gustong tulungan ni Attorney Fort si Dr. Jose Rizal bago pabalik dito sa Pilipinas nung daan sa Singapore. Inapilan niya sa korte yung kaso ni Dr. Jose Rizal at illegal daw nga yung pagkaka-aresto kay Rizal at yung pagkakakulong. Pero bagamat inapila yung sa korte ng Singapore, walang nagawa pa rin sina Attorney Fort. So sa katunayan, nung galing yung pag-uwi, yung last na uwi na ni Dr. Jose Rizal dito, isa na siyang preso, inaresto man din siya sa laot na nun bago dumating sa Spain, gustong itakas ng mga kaibigan niya sa Singapore, pero hindi yun nangyari. So merong mga ebidensya, dalawang uri ng ebidensya ang ipinresenta laban kay Dr. Rizal. Isa siyang dokumento at isang testimonya
na ebidensya. So, dokumento at saka testimonya na ebidensya. Yun ang ipinresenta kay Dr. Jose Rizal. So, tingnan nyo rin yung mga rekomendasyon na nakapaloob sa kaso ni Dr. Rizal. So, may mga rekomendasyon doon na mababasa ninyo. Tingnan nyo rin. Isa nga doon, yung akusado daw ay kaagad na litisin. Ikulong siya. At marami pang iba. So, basahin nyo yun. At September 3, 1896, umalis si Rizal patungong Espanya, sakay ng Isla de Panay. So, dahil nangangamba sa lumalalang pag-aalsa dito sa Pilipinas. So, yun yung tagpo kung saan pag-alis ni Rizal dito sa Pilipinas, papuntang Spain, digat si Dr. Rizal noon ay nag-volunteer na doktor na ng mga Espanyol sa panig ng mga Espanyol. At ang sinakyan niya yun papunta sa Espanya ay yung Isla de Panay nga. Ayan. So, wag niyo kalimutan din, pagkagaling sa Europe, si Rizal ay tumira sa Hong Kong simula November 1891 hanggang June 1892. Tulad na nabanggit natin kanina, pinakamasayang Pasko sa buhay nila noon. So, dun sa Hong Kong. So, kailan dumating sa Hong Kong si Rizal? Sa ikalawang pagkakataon, huwag niyong kalimutan ang November 20, 1891. Yan, November 20, 1891. Huwag niyong kalimutan. Dumating si Rizal sa Hong Kong sa pangalawang pagkakataon. So, dahil malabo ang hinaharap ng mga taga-Kalamba sa ilalim ng mapanupil na pamumuno ni Governor Weyler, naisip ni Rizal ng magtatag ng isang kolonyang Pilipino sa North Borneo. So, noong mga pagkakataon na yun nga, na nakaisip si Rizal na gusto ko ilipat, itong mga Pilipino na ito, itong mga taga-Kalamba na pinalaya sa Kalamba, gusto niyang ilipat sa North Borneo. Ang Governor General noong time na yun ay si Weyler. Huwag niyong kalimutan. At saka, syempre, pag pinag-usapan ang North Borneo, yung kolonisasyon ng mga Pilipino doon, yung bagong Kalamba, binigyan ng otoridad na Ingles sa Borneo ng 100,000 hektaryang lupa. Napakalawak sana yun. Free yun. Free. Para tirahan sana at doon magsaka yung mga taga-Kalamba. Sayang. Sayang. So, hindi lang siya pinayagan at di sinuportahan ng Governor General. So, ang proyekto sa kolonisasyon ng Borneo ay sinang-ayunan naman ng mga kaibigan ni Rizal. So, huwag niyong kalimutan yung mga kaibigan ni Rizal na payag sa proyekto sa kolonisasyon ng Borneo. Una ay si Juan at Antonio Luna, si Blumentritt at saka si Dr. Bautista. Juan and Antonio Luna, Blumentritt at Dr. Bautista. Ayan. So, tandaan nyo rin pala yung mga tungkulin ng mga miyembro ng La Liga Pilipina. Yan. Buklatin nyo yung part na yon, yung mga tungkulin ng mga miyembro ng La Liga Pilipina. Tandaan nyo yun. Kabilang dun yung sundin ang mga utos ng kataas-taasang konseho, tumulong sa pangangalap ng mga bagong miyembro at marami pang iba. Ayan. So, ano pa? Ang dapat yung tandaan, mga dahilan, sa pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. So, huwag nyo rin kalimutan yan. At, siyempre, nung nasa dapitan na si Rizal, may kumumbinsi sa kanya ron na pari. Sinubukan siyang kumbinsihin, para bumalik si Dr. Jose Rizal sa pagiging Katoliko. So, huwag nyo kalimutan si Padre Pastels. Yan, so nagkaroon sila ron ng argumento sa dapitan. Basahin niyo yung part na yon. At muntik na silang makipagduelo rin sa isang negosyante, isang Pranses na negosyante na di umano'y nagbenta si Rizal ng mahinang klaseng kahoy. Nagalit si Juan Lardet. Huwag niyo kalimutan si Juan Lardet. Yun yung muntik na makaduelo ni Dr. Jose Rizal dahil lamang yun sa negosyo na yung kahoy, bumili si Juan Lardet kay Dr. Rizal ng kahoy. Sabi ni Juan Lardet, ba't nagbenta ka pa? Anong sama namang klase ng kahoy na yun, ba't ibinenta mo pa? At sa huli, wag natin kalimutan si Florencio Namanan. Yan, na nagpakilala kay Rizal na Pablo Mercado. So, espiya siya, Galing siya nga Cagayan de Misamis. Sinubukan niya na si Rizal ay
patayin at lukuhin. Isa siyang spy para i-report sa otoridad kung anong pinagagagawa ni Rizal. Sabi niya ay siya daw si Pablo Mercado. Hindi Mercado man din yung side ni tatay niya. Mga Mercado yun. Para kamag-anakan mo ako. Ganyan, baka may gusto kang ipagbilin sa mga katipunero, mga ganyan. Baka may gusto kang ipagawa sa akin. Ako'y kamag-anakan mo. Yan, muntik na siya nung patayin. So, ang totoong pangalan nun ay Florencio Namanan. 35 years old si Dr. Jose Rizal nung siya ay namatay. June 19, 1861 hanggang December 30, 1896. Yan, kasagsagan nyo ng, yung 1896 na yun ay kasagsagan nyo ng labanan. Sa pagitan ng mga Katipunero at ng mga Kastila. 1896 to 1898 yung labanan na yun. Okay, so yun lang. Mag-focus lang kayo doon sa mga nabanggit ko na yun. At sana ay maka-perfect kayo sa final exam natin. Good luck sa inyong lahat at maraming salamat sa isang SEM na tayo ay magkakasama. Sana kahit papaano ay may natutunan kayo at magagamit natin yun sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Yung mga magagandang prinsipyo, pananaw, magandang halimbawa na ipinakita sa atin ni Dr. Jose Rizal. So good luck sa inyo ha. God bless at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much.